Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang ugnayan ng iba't ibang ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo at kilusang nasyonalista. Ano nga ba ang kahulugan ng ideolohiya? Ang ideolohiya ay isang salitang ugat na ideya o kaisipan na tuwirang sinusunod ng mga tao. Ito ay pamantayang sinusunod ng mga mamamayan, puwersang nagpapakilos sa kanila bilang isang bansa. Ito ay lipon ng mga kaisipang pinaniniwalaan at pinanghahawakan ng maraming tao na kumikilos ayon sa mga ideya, simulain, prinsipyo o paniniwala na napapaloob dito. Si Antoine Destutt de Tracy, isang Franses na nag-imbento ng salitang ideolohiya na nagsimula sa bansang France noong ika-18 siglo. Ang iba't ibang ideolohiya. Ang ideolohiyang demokrasya. Ito ang ideolohiyang nagpapatamasa sa lahat ng pantay na karapatan. Pinamumunuan ng isang kinatawan sa pamamagitan ng isang halalan. Ang isang mamamayan ay maaaring bumoto, tumakbo bilang kandidato at maluklok sa posisyon. May karapatan ding bumoto ng samahan, makapagpahayag ng saloobin, magmay-ari ng ari-arian, at maipagtanggol ang sarili. Kinikilala ang minorya at ang pangmasang organisasyon. Ang komunismong ideolohiya naman ay nais lansagin ang di pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan, batay sa uri na kinabibilangan. Nagsisilbing batayan ng pagkakawatak-watak ng tao ng estado sa buhay. Nag-ugat dahil sa di makatarungang sistema ng kapitalismo. Ayon dito, dahil sa pagnanais ng kapitalista na magkaroon ng malaking tubo, ay ginigipit niya ang mga manggagawa sa pamamagitan ng mababang pagpapasahod. Ang ideolohiyang sosyalismo naman ay umusbong noong panahon ng Rebolusyong Industrial. Ito ay tugon sa problemang hatid ng kapitalismo. Ito ay nakabatay sa pantay, sama-sama at makataong pamamalakad. Tinutuligsa ang pananaw ng mga kapitalista at tutol sa kapitalismo. Ngayon ay talakayin natin ang mga ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Silangang Asya. Ang pagsisimula ng ika-20 siglo ay nangangahulugan ng pagpasok ng dalawang magkatunggaling ideolohiya sa bansang China. Lumaganap sa bansa ang ideolohiya ng demokrasya at komunismo. Ito ay nagdulot ng pagkakahati ng bansa at naghudyat ng tunggalian ng mga pinunong Tsino na nagsusulong ng demokrasya at komunismo. Upang ipahayag ng China ang kanyang pagtutol sa mga patakarang ipinatutupad sa kanyang bansa, nagsagawa ng dalawang rebelyon ang mga Tsino. Isa rito ay ang Rebelyong Taiping na pinamunuan ni Hong Xishuan noong Desyembre taong 1850 hanggang buwan ng Agosto taong 1864. Ito ay naganap sa Timog China. Layunin nito na mapabagsak ang dinastiyang Qing o ang dinastiyang Manchu na pinamumunuan ng mga dayuhang Manchu upang matigil na ang pamumuno ng mga dayuhan sa kanilang bansa. Bunga nito, nagapi ng dinastiyang Qing ang Rebelyong Taiping sa tulong ng mga British at French. Ang isa pa ay ang Rebelyong Boxer. Tinawag itong Boxer dahil ang mga naghimagsik ay miyembro ng samahang Ai Ho Chuan o Righteous and Harmonious Peace. Ang mga miyembro nito ay may kasanayan sa gymnastic exercise. Layunin ng rebelyon na patalsikin ang lahat ng dayuhan sa kanilang bansa. Kabilang dito ang mga kanluranin. Nagsagawa ng maraming pagpatay ang mga Boxer. Pinaslang nila ang mga Tsino na naging deboto ng Kristyanismo. Mula sa probinsya, kumalat ang rebelyon hanggang sa Peking. Nagpadala ng puwersang militar ang mga bansang US, Great Britain, Russia, France, Italy at Japan upang protektahan ang kanilang mamamayan sa China. Nagapi ang mga Boxer.
Nabawi ng mga imperialista ang Peking mula sa mga Boxer noong Agosto 14, taong 1900. Ang pagbagsak ng dinastiyang Manchu ay senyales ng pagwawakas ng mahigit na 2,000 taong pamumuno ng mga dinastiya sa China. Si Sun Yat-sen ay nakapag-aral sa Hong Kong Medical School. Isinulong niya ang pagkakaisa ng mga Tsino gamit ang 3 prinsipyo: nasyonalismo, demokrasya, at kabuhayang pantao. Binigyang diin ang pagkakaisa ng mga Tsino bilang susi sa tagumpay laban sa mga imperialistang bansa. Naganap ang Double Ten Revolution na pinamunuan ni Sun Yat-sen noong ika-10 ng Oktubre taong 1911 laban sa mga Manchu. Itinatag niya ang bagong Republika ng China. Tinanghal si Sun Yat-sen bilang unang pangulo at tinagurian siyang ama ng Republikang Chino. Itinatag din niya ang Partido Kuomintang o Nationalist Party. Naging batayan ng pamumuno ni Sun Yat-sen ang paggamit ng konsilyasyon at pagkakasundo, pantay-pantay na pagmamayari ng lupa. Nang mamatay si Sun Yat-sen, si Chiang Kai-shek ang humalilir ito noong ika-12 ng Marso taong 1925. Si Mao Zedong ang tinaguriang ama ng komunistang China. Nagsimula ang komunismo sa China noong taong 1918. Isinulong ni Mao Zedong ang prinsipyo ng komunismo sa bansa. Maraming Chinong yumakap sa komunismo dahil sa kawalan ng tiwala sa pamamahala ni Chiang Kai-shek. Noong taong 1949, nagwagi ang komunista laban sa mga nasyonalista. Itinatag ni Mao Zedong ang People's Republic of China noong ika-1 ng Oktubre taong 1949. Noong taong ding iyon, tumakas sa mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek sa Taiwan at itinayo ang Republic of China o Taiwan. At dahil sa People's Republic of China, napalaya ng mga komunista ang mga kanluranin at nakamit ng China ang kanyang kalayaan. Naging kakaiba ang nasyonalismo ng bansang Japan. Pinasimulan ito ni Emperador Mitsuhito na siyang namuno sa panahon na tinawag na Meiji Restoration. Nagkaroon ng westernisasyon at modernisasyon kung saan nagkaroon ng pagyakap sa impluwensya ng mga kanluranin. Marami ang mga Hapones na tumungo sa Europa upang mag-aral. Natutuhan nila mula sa bansang Germany ang sentralisadong pamahalaan. Ginawang modelo ang konstitusyon nito. Ang kahusayan at pagsasanay sa mga sundalo ay natutuhan naman nila mula sa mga British. At ang sistema ng edukasyon ay ginaya nila mula sa bansang US. Iniangkop ng mga Hapones ang kanilang kultura at mga institusyon, pati na ang agham at teknolohiya sa mga modelong kanluranin upang mapalakas at maisulong ang kanilang bansa. Sa pamamagitan ng modernisasyon, lumakas ang Japan at madali nitong naipamukha sa mga kanluranin na siya ay katapat na nila. Sa pagkakaroon ng agresibong nasyonalismo, tinupad ng Japan ang kanyang ambisyon na maging leader ng mga bansa sa Asya. Naging kaalyado rin sila ng puwersang Axis sa panahon ng World War II, kung saan pinasabog nila ang Pearl Harbor na siyang base militar ng US sa Hawaii at nasakop ang Pilipinas mula taong 1941 hanggang 1945. Nagkaroon ng proxy war sa pagitan ng North Korea at South Korea noong kasagsagan ng Cold War. Si Kim Il-sung ang pinuno ng Demokratikong Republikang Makabayan ng Korea, na karaniwang tinatawag na Hilagang Korea, mula sa pagtatag nito noong taong 1948 hanggang sa kanyang pagkamatay noong taong 1994. Siya rin ang pinuno ng Partido ng mga Manggagawa ng Korea mula taong 1949 hanggang 1994. Siya ang nagpasimuno ng paglusob sa Timog Korea
Noong taong 1950 na siyang naging hudyat ng pagsimula ng digmaang Koreano. Walang nagwagi at nagresulta lamang ito sa pagkamatay ng maraming sundalo at pagkawasak ng industriya ng dalawang bansa. Nahati ang Korea sa 38 parallel. Ang hilaga ay sa impluwensya ng Unyong Sobyet at ang timog ay sa impluwensya ng United States. Naganap ang digmaan sa Korea taong 1950 hanggang 1953 nang salakayin ng hilaga ang Timog Korea. Kilala ngayon bilang People's Republic of Korea ang Hilagang Korea at Republic of Korea naman ang Timog Korea. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Sa susunod naman nating video ay ating tatalakayin ang mga ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa bahagi ng Timog Silangang Asya. Hanggang sa muli, paalam!